as an actress, a singer, a TV show host, product endorser, concert performer, tumutuloy sa alambre, kumakain ng apoy, kulang na lang. And of course, in my favorite role, which is that of a mother, marami-rami na rin tayong napagdaanan together, di ba? We have this shared history. Pero isa sa pinaka-importante ko talagang natutunan is yung value ng pagpaplano ahead. Di ba yung buhay natin, we think like 5, 10 years down the line or no matter how many years pa yan down the road. Pero pagdating naman sa usapang retirement kasi, usually, ang tanong natin sa sarili natin ay, handa na ba tayo? Minsan kasi, parang sa dami ng ginagawa natin, we have so many responsibilities, so many concerns. We just get caught up in the present. We work hard. We support ourselves or our families. Pero hindi natin napapansin na yung panahon natin para maghanda para sa yung sarili nating future, yung gusto ba naman talaga nating gawin, di ba? Ay parang slipping away kasi ang time ay tuloy-tuloy lang habang tayo naghahanda at di pa nag-a-action, di ba? I personally feel that this is a very important conversation for us to have kasi lalo na at nandito tayo sa Pilipinas. It's not always, talked about kung paano ba magplano. Alam nyo ba, ito ang aking natutunan, 80% ng seniors po dito sa Pilipinas ay walang sapat na financial resources for retirement. And even those na yung mga umaasa po sa mga pensions like SSS or GSIS, often po, parang they find na lacking pa rin yung kanilang nakukuha to cover kahit man lang yung basic needs. Ayon pa po sa research na ito, karamihan po sa atin iniisip na kailangan ng at least 25,000 to 50,000 pesos a month. Kada buwan po yan to sustain yung lifestyle na nakasanayan na natin, na gusto nating ipagpatuloy kahit na after retirement. Dito po ako sa isip ko pa nagkakaroon ng disconnect ang tao sa ganitong topic. Kasi yung retirement income po na naiisip natin para sa pag-maintain ng lifestyle na meron na tayo ngayon habang tayo ay nagtatrabaho at yung lifestyle na ating ma-enjoy, madalas po parang hindi tumutugma sa inaasahan nating makukuha natin sa mga pensyon o mga company retirement, personal savings na rin, sama nyo na po dyan. Mas magiging kapos po kasi ang retirement income natin when we look at unforeseen challenges and yung uncertainties po sa buhay para sa ating mga magre-retire na. Una ay ang healthcare costs. In 2023, alam niyo po ba, may kodigo ako dito ng numero, Filipino households spent over 600 billion pesos. 600 billion pesos out of pocket for healthcare. Dagdag pa natin dito ang projected inflation rate na 3% by 2029, parating ng 2025, so 4 years from now na lang po yun. Ito yung inflation po, yun ang pagbaba ng value ng pera over time dahil tumataas po ang cost of living. Yung mga ganito naman presyo noon, bigla ngayon ang mahal na, magmula sa kape hanggang karne, hanggang gulay, di ba? Lastly po, ang mahirap pong i-predict talaga ay eto. Gaano katagal pa ba ho tayong mabubuhay? How much longer will we live? Kasi ang ayaw nating mangyari, naku po, kahit marami pa tayong isave, hindi talaga may iwasan na minsan kung hindi natin ilagay sa higher yielding na account yan. Ang nakakatakot, baka we will outlive our savings, yung ubos na yung pera natin pero tuloy-tuloy pa buhay pa ho tayo. Lalo pa ho ngayon dahil nag-improve po talaga ang life expectancy dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin po, mas humahaba ang buhay natin ngayon. This underlines the irony that while our lives continue to extend, naku, there is so much to be done to financially prepare for those long retirement years that we wish and we hope will be comfortable for us, diba? This topic feels very close to home for many of us. I know this. It's not just me. I know a lot of you also. Kasi, diba, isang malaking parte ng kultura natin na hindi po meron ng ibang bansa halos. It's in our culture na maraming Filipinos talaga, they rely on their kids to kind of take care of them naman in their old age. Ayaw natin yung saan lang natin iiwan magulang natin, kailangan na sa atin. Bilang magulang, di ba, wouldn't it be such a wonderful gift to our children kung
hindi tayo magiging pabigat. We don't wanna be a burden to them pagdating ng araw, di ba? Sure, we wanna be with them and sure we know they love us and will be happy to take care of us. Pero ayaw nating para madagdagan pa yung kanilang mga obligasyon masyado, di ba? Kasi you wanna retire na happy ka, happy sila. Di ba? Hindi bumigat ang kanilang buhay sa pag-alaga sa'yo. Para naman lahat tayo sa pamilya, especially our children, ay we can live all our lives na konti lang ang inaalala natin with less worries, di ba? The good news. We have a chance to turn things around because retirement planning, it's intimidating, di ba? It doesn't have to be. It doesn't have to be overwhelming. Ang sikreto, mga kaibigan, is really planning. It's preparation. We need to think long-term. Magplano po para sa ating kinabukasan. Pag sinabi ko magplano, paano ba yun? Ang ultimate goal natin po, di ba, is to live life to the fullest. Hindi yung para nag-retire na tayo, tapos ang lungkot ko. Hindi ko magawa yung gusto ko kasi wala akong masyadong funds to support the hobbies that I've always wanted to do, di ba, things I've always wanted to do, ganyan. Yung masarap pa rin ang buhay natin kahit retired na tayo, hindi porque we stopped working, parang nawala na rin lahat ng kaya nating gawin nung kumikita pa tayo. Yung kahit umabot pa tayo ng, tandaan nyo, medyo umasenso ang ating life expectancy sa bansa. Kahit umabot tayo ng 100 years old, hindi tayo masyadong nag-aalala because we all dream of a worry-free retirement. Yung makakapag-relax ka, makakapag-travel ka, makakain mo ang gusto mo, makakapag-shopping ka, minsan makakapag-enjoy ka ng oras with your family kasi all your lives nagtatrabaho ka, di ba? But we have to work for that. We have to plan for that. Hindi pwedeng bahala na si Batman bukas. Think of it this way po. If we can plan for the next chapter of our careers, for example, habang nagtatrabaho tayo, then all the more should we plan the next chapter of our lives, di ba? And as your in-life dream weaver, I am more than happy to share that every Filipino can now retire without worries. Yes, now we can do that. The secret lies in having a steady stream of retirement income for life. Passive, di ba? One that complements your pensions. Yung meron ka pa rin nakukuhang pension, pero nakaka-augment siya, nakakatulong siya. And, something that helps you avoid pati yung personal savings mo, nagagalaw mo na kasi hindi ka masyado nakapag-prepare kasi hanggang maubos na yan. Ako, may emergency funds ka pa, baka pati yun magalaw. Or yung retirement benefits na nakukuha natin. Let me introduce you, mga kaibigan, to InLife Retire Assure. It's the first true retirement product in the Philippines, and I'm proud to share it with you. It's designed to provide guaranteed monthly income starting at age 60 or 65. Malapit na rin ako doon. All the way hanggang age 100. Kasi nga, kaya na nating umabot doon ngayon basta nag-iingat tayo. Simply put, parang tumatanggap ka pa rin ng sweldo kahit na tumigil ka na sa kakatrabaho, di ba, na years and years tayo nagtrabaho. Kahit itigil natin yan, meron pa tayong parang income. What's even better? Well, this income has the potential to grow over time pa through additional cash dividends, offering protection against, kanina yung nabanggit ko po, inflation. And there's more. Retire Assure includes guaranteed life insurance to secure your family's future in case ipagkalayo-layo po ng Diyos, we pass away. In case of our passing, solved na, secure na po sila. Ang dual benefit po na ito, retirement income and life insurance, ay nagbibigay ng tunay na financial independence sa atin at peace of mind. Hindi lang para sa'yo, hindi lang para sa akin, kundi sa mga mahal nating lahat sa buhay. Lastly, it features guaranteed issuance. No medical evaluation needed. Naku, wala nang inconvenience na ganon. No medical evaluation na regardless of your health condition. Kasi pa-retire na to, di po ba? Ang ganda nito, mga kaibigan, packed with guaranteed benefits ito. Very comprehensive pa at hassle-free talaga.